Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Type 2 diabetes, reversible nga ba? Sa lahat po ng mga may kakilala na matataas ang sugar nila, mga type 2, type 1, gestational diabetes, please pakishare po sa kanila at magkaroon sila ng additional knowledge regarding their health conditions. Okay? So, sa mga naglo-low carb dyan, ang ganda-ganda na ng mga sugar nyo, no? Okay, doon sa mga wala pang idea sa paglo-low carb, please follow my page, Dr. Brian Aubrey Castillo, and learn how to control or how to take charge of your health. Sa lahat po ng mga dekada ng may diabetes, 10 years, 20 years, 30 years, and still, you cannot control your sugar. Ito ng pagkakataon ninyo. Magkaroon ng kaalaman how to properly reduce your sugar, and maybe you can reduce your medication off sa insulin. Meron na po tayong mga cases, mga patient who've been doing low carb, fasting, exercises na naibalik nila ang kanilang healthy lifestyle. Okay? Umokay ang kanilang mga sugar, mas naging energetic. Okay? Tandaan po natin, katawan po natin to. And hopefully those who are questioning, no, yung paano mag-low carb. Marami ako ngayon, no, mga patient, walang idea sa low carb. Kaya nagugulat sila when they learn or narinig nila sa akin, tatanggalin natin ang tinapay. Maano ng kanilang mga mata. May favorite nila, puro bread. Tatanggalin natin ang pansit. Nagugulat ulit sila. Bawat banggit ko ng mga high carbs, no, biglang naglalakihan ang mga mata at nagtatawanan. Ayun, Dok, kaya ko pa ba yan? Okay. Eto, mas takot ako sa mataas na sugar, no? Why? Nakakatakot pala yung sugar na yan. Why? Napakadaming complication. From the from your eyes up to the balls of your feet. Ay, balls din naman ng eye, no? So, pwedeng manlabo ang inyong mata, pwedeng mabulag. Yan isa sa mga complication. Yung iba ngayon, ino-operahan ngayon sa mga mata. Diba? Kung ayaw nyo mabulag, eto na po. Kung nag-start pa lang kayong tumataas ang sugar ninyo, you need to address that agad. Or kung may history of families, tiyahin, magulang, parents, mga kapatid, pagka nagtataasan na po ang mga sugar o mga nag-iinuman na ng mga gamot para sa kanilang mga diabetes, expected nyo kayo rin magkakaroon yan. You want to control that? Cut na natin yan. So, baguhin ang lifestyle, eat real foods. Siyempre, kumain tayo ng mga masustansya, hindi yung mga matataas sa starch or sa mga high carbs at saka sa mga sugar. Ako, Dok, parang hindi ko kaya yun. I know. Naiintindihan ko dun sa mga diabetic, lalo na mga dekada ng diabetic, no? You are now addicted to sugar. So, kahit na anong control nyo dyan, yes, kaya nyo control in 1 week, 2 weeks. Pero pagdating ng 1 month na, bumabalik ulit kayo sa dati. Bakit? Addicted pa rin tayo . Lalong-lalo na, pagka mga members of the family nag-uuwi ng mga pagkain, no? Papasalubong. Love na love kayo. Pinapasalubungan kayo ng mga matatamis na pagkain at mga matatamis na inumin. Love nga ba yun? Sweet? Nako po. If you are diabetic, it will just damage your body. So,
Nalalabang mata, nabubulag. Pangalawa, pwede po kayong ma-stroke. Marami na po ngayon, no, na-stroke. Dok, ba't na-stroke ang mother ko? Hindi naman siya hypertensive. Normal ang BP pag minomonitor ko. Tingnan yung history. Diabetic for 20 years, nag-i-insulin for 4 years, uncontrolled ang sugar, ayan na. So, na-stroke. Isa sa mga complication pa rin ng diabetes is stroke. Okay? So, ingat po tayo. Kahit na sabihin natin, Dok, may gamot naman, kaya pwede akong kumain ng matatamis. Dok, favorite ko yung prutas, no? Ang tatamis nila. If you are diabetic, out po ang mga fruits. Except dun sa mga mabababa ang glycemic index like strawberry, berries, and avocado. Yan. Tingnan natin. Kung kayo hindi naniniwala dyan, check nyo na lang. Okay? Paggising nyo sa umaga, usually, ito yung goal natin na sugar sa umaga. Wala pang kain, morning, check yung sugar. Dapat, ang goal natin, 100 mg per deciliter and below. Pag sa gabi naman, 2 hours after dinner, ang goal natin is 125 mg per deciliter or below. Yan ang goal natin. Check kayo, kumain kayo ng ganito, ganyan. Check nyo after 2 hours ang inyong sugar. So, tingnan nyo kung shoot up. Okay? Diyan nyo malalaman kung ang mga kinakain ninyo, nagpapataas nga ba ng sugar. Aba, good thing if hindi tumaas ng ganun ang inyong sugar. Pero ito screening po ang yung sa daliri natin. Ang confirmatory pa rin natin is yung fasting blood sugar and HbA1c. Every 3 months, papagawa natin. Okay, so, ang lifestyle nito, ang low-carb lifestyle, kailangan maging consistent, kailangan tuloy-tuloy tayo. Kasi, hindi mag-i-improve kung ngayon nag-low carb, bukas hindi, high carb. Low carb, high carb. Low carb na tayo. So, makikita ninyo hindi mag-i-improve. Actually, pagka i-monitor nyo yung sugar ninyo at nag-strict low carb kayo, makikita nyo yung gradual na pagbaba niyan. Tapos, dire-diretso yan, gaganda ng sugar. No? Tapos, pagka nag-cheat or nakakain ng mga starchy foods, high carbs, sugary food, sugar drink, or mga processed foods, pansinin nyo, nag-shoot up ulit ang sugar. So, those who are diabetic, families of diabetes, if meron po kayong ganyan, you need to control your eating. Yes, yung mga kinakain natin dyan. Okay? Dok naman, sweet tooth ako. Ayan. Well, it's up to you. Kayo pa rin po naman ang masusunod dyan. You are still in charge of your health. Pero, siyempre, kung may mga health condition kayo, wag na wag kayong hindi magpapakonsulta sa inyong mga doktor, yung mga trusted doctors nyo, yung mga specialista, hindi. Makipag-konsulta pa rin kayo, mag-schedule kayo ng appointment. Sa akin po, tinuturo ko baguhin ang lifestyle. Sila pa rin magbabantay ng inyong diabetes. Sila pa rin magbabantay ng inyong mga kidney problem, yung mga nephrologists, sa kidney problems po yan. Tuturuan ko lang po kayo baguhin yung lifestyle at aayusin lahat ng mga aayusin dyan. Tapos, follow up pa rin kayo sa inyong mga specialista. Hindi ko, natin yan, mga specialista sa kanilang profession, so, pakonsulta pa rin kayo. And mas maganda talaga yung meron silang idea. No? Ngayon, marami nang nagkakaroon ng idea, lalo na sa mga patient ko, no? Nag-i-improve ang kanilang sugar, nag-i-improve ang kanilang yung mga kidney function test, nag-i-improve. Kaya dumarami yung mga doctors natin na, yes, good job. Yan ang sabi. Tapos, continue lang natin mag-improve ang health. Yan ang purpose natin. Yan ang goal natin
sa ating health condition na hopefully, no, ma-address natin. Alam nyo naman, napakamamahal ng mga gamot. Kanina lang, pasyente ko, sabi niya, Doc, 40,000 a month ang kanyang ginagastos. Ano yun eh? So kung 10 months yan, 40,000, that's 400,000. Aba, meron ka ng pang-abroad nun ah. Okay, pang-down payment ng mga gusto nyong bilhin. Okay? Kung hindi kayo nag-maintenance ng gano'n, nabawasan siguro 1,000 a month, 2,000 a month, if ever man, meron. Much better kung wala, zero ang maintenance natin. Pero hindi. Mas gusto natin sundin ang ating sweet tooth. Mas gusto natin sundin ang addiction natin sa sugar. Ayan. May maintenance nga tayo. Pero pansinin ninyo, kahit na anong inom nyo ng medication, how come hindi pa rin nagno-normal ang inyong mga result? Bakit? May something. Okay? Makipag-ugnayan sa inyong mga trusted doctor para alamin kung ano yung bakit. Okay? Mahirap na yung kung ano yung reseta, inom lang kayo ng inom. Dapat titingnan nyo kung nag-i-improve din ang health ninyo. Okay? So, ano pa? Pwede kayong ma-heart attack. Yan yung mga inflammatory foods, yan yung mga sugar. Pag mataas ang sugar, ida-damage niya ang mga blood vessels, ang mga tissues or mga organs natin, sisirain niya. Isa pa, mag-ingat kayo na masugatan. Lahat ng mga diabetic dyan, okay? Iwasan yung masugatan ang inyong paa kahit saan. Kasi kadalasan, pagka nasugatan, ang bilis. Yung iba, the whole day, biglang mangingitim na yan. Baka ma-amputate po tayo, maputulan tayo ng paa. Okay? Yan ang iiwasan natin. Kasi pagka naputulan kayo ng paa or above the knee na amputation, di ba, nakakalungkot. Imagine mo, hindi ka na nakakalakad, hindi mo mapuntahan yung gusto mong puntahan na. Dahil nasa wheelchair ka na or nasa bed ka na lang. So, yun ba ang gusto ninyo? No? Quality of life dapat. Hindi na okay ang quality of life if you are already amputee. Okay? Isa pa, kung na-stroke ka, quality of life pa rin. Another thing, nagka-CKD. 60% of mga diabetic, 60% of them, no? Ang cause ng CKD, diabetes. Sa mga hypertension, 30%. Okay? Kaya ang maganda dito, you need to control your sugar. Kasi majority of diabetic nagkakaroon ng CKD. And we need to control that. Kung hindi kasi, mag-worsen, then dialysis. Mahal din ang dialysis. Kaya nakakaawa, no? Pagka yung mga mahihirap, no? Pagka may CKD yung mga mahihirap, ang mamahal ng gamot. Paano nila maiinom yun? Diba? So, sa mga meron diabetes dyan, you need to control that. Ayan po yung mga complication of a diabetic person na pwedeng yung makuha. Yung iba, hindi na nararamdaman ang paa. Okay? Tinutusok-tusok, pag inapak na, pakasakit. Yan yung diabetic neuropathy. Okay? We need to control your sugar. So, reversible nga ba ang diabetes? Well, hindi mangyayari yan. Kung nandito pa rin kayo, kain pa rin kayo ng mga high carbs, kain pa rin kayo ng mga sugary food, sugary drink, alam nyong diabetic na kayo, ayaw nyo pa rin tantanan yan. Okay? So, you need to control that. Paano? Tanggalin natin lahat. Pansinin nyo, when you eat high carbs, after 1 hour or 2 hours, nagugutom ulit kayo. Hindi nawawala. Hindi napupukaw. No? Hindi nawawala ang inyong gutom. After 2 hours, gutom na naman. Yan ang problem sa mga high carbs. Okay? Tingnan nyo sa mga naglo-low carb. Pansinin natin. Hindi na pinag-uusapan ng fasting sa mga naglo-low carb. When you do it properly, eventually fasting will follow.
mapapansin ninyo, 10 a.m. na lang kayo kumakain, first meal. Okay? Yung iba, 12 noon, 1 p.m., first meal. Kaya kadalasan 2 meal a day. Kaya nga ang low carb has a natural caloric deficit. Hindi ka na nagugutom. Okay? Pero, energetic. Why? Your source of energy will be your fats. Nasa iyo na yan. Kaya, you want to improve your health? Try to lessen or cut down your carbohydrates, your sugar, your processed food. Tanggalin na natin. Doon sa mga nahihirapan, no, start muna kayo sa mga processed food. Start kayo sa mga sugary food, sugary drink. Out na natin yung tinapay, pansit, pasta. Pwede yan. Okay? Kung malakas ang willpower natin, pwede nyong gawin yan. After a week, 2 weeks, or 3 weeks, saka natin tatanggalin yung ibang mga starchy foods, mga high carbs, and syempre, you need electrolytes. Sip your electrolytes para hindi tayo ma-dehydrate. Once na kasi dinecrease natin or binawasan natin ang carbohydrates, low tayo hindi zero carbs. Saan natin kukunin ang carbohydrates? Sa mga gulay. Pwede po yun. Okay? So, ang mahalaga, alam natin yung ginagawa natin. Pag-aralan natin ang low carb, pag-aralan natin ang mga fasting, then eventually after a month or 2 months, babagsak tayo sa exercise. Yung iba, Doc, senior na ako, mag-exercise pa ba ako? Yes. Para lumakas ang inyong mga buto, you need to do lifting exercise or resistance exercise. Mas mataas ang na lumakas ang mga buto ninyo. Okay? So, follow lang po kayo. Sundin nyo lang po yung mga... Sa umpisa, mahirap siya. Pero lahat naman na gusto natin mag-improve, kailangan paghirapan. Sa mga gustong magkaroon ng medalya, sa mga atleta, kailangan, di ba, nagtitrain. Pag talagang mag-ensayo sila. No? Pag pupursigihin nila, mahihirapan talaga sila. Pero ang kapalit naman yan, nanalo ka. Kaya pagka nag-low carb kayo, kayo ang panalo. Paano naging panalo, mga naglo-low carb? Pansinin niyo ang mga sugar ninyo nag-i-improve. Yung mga gamot niyo nababawasan. Yes, nababawasan po. And you can, yes, mag-improve, no? Tapos, titikman pa rin naman natin yung mga mga sweetener, yes. Sa ngayon, bawal po. Tatas yan. Pero pagka mga dalawang result na fasting blood sugar, dalawang result ng HbA1c normal without medication, pwede po natin matikman na yung mga may sweetener, mga ibang prutas. Yes. Tikman lang. Mga 3 times a week pwede. Then observe. Okay? Ang mahalaga, learn to adjust, learn to adapt, and you will evolve. Okay? Tandaan natin, kung hindi mahihirapan, syempre, hindi mag-i-improve. Mahirap talaga. Kahit sinong tanungin ko ng mga pasyente ko, hindi madali. Pero kung gugustuhin, kaya natin.